Ang Kalakhang Maynila sa taong 2025 ay nyanig ng isang nakadurog pusong trahedya. Isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na may maliwanag na kinabukasan ang kinailangang mamatay sa isang malagim na paraan. Sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito ay nakatago ang isang konspirasyong pinagtatakpan ng karangyaan at kapangyarihan ng mga Taikoon sa lungsod. Dahil lamang sa bulag na selos, isang buhay ang nahulog sa isang kakilakilabot na trahedya. Anong katotohanan ang nakabaon sa pagitan ng mga palsipikadong testimonya at masalimuot na relasyon? Kaya bang abutin ng katarungan ang salarin kung siya ay isang prinsesang isinilang na may gintong kutsara sa bibig? Ting! Ang tunog ng notifikasyon mula sa isang hindi kilalang numero ay umalinggangao sa loob ng isang bed space na mas maliit pa sa 0 metro kwadrado, na ang init ay parang horno sa siksikang lugar ng Sampaloc, Maynila. Si Ryan Bautista, na basang-basa ng pawis matapos ang maghapong pagbabanat ng buto sa pagsuong sa trapik ng EDSA at Quiapo, ay kararating lang at ibinagsak ang likod sa kanyang lumang kutson. Tamad niyang binuksan ang kanyang cellphone. Isang video. Sa sandaling pinindot niya ang play, lumiit ang itim ng kanyang mga mata. Iyon ay si Elena. Ang kanyang Elena, walang saplot kahit isang hibla, ay yakap-yakap at hinahalikan ng isang dayuhang lalaki. Namumula ang mukha ni Elena, nakapikit ng mariin ang mga mata, tila nawalan na ng malay. Ang video ay tumagal lang ng ilang segundo. Malabo at magalaw ang kuha, ngunit sapat na ito upang maging balaraw na tumarak ng diretso sa puso ni Ryan. Kumulo ang kanyang dugo. Taksil. Ang salitang iyon ay umuungal sa kanyang utak tila isang mabangis na hayop. Sinubukan niyang tawagan si Elena. Paulit-ulit, sa sobrang taranta, ngunit tanging ringing tone lang ang naririnig at walang sumasagot. Ibinato niya ang kanyang cellphone sa pader. Brak! Ang screen ay nabasag at nagkadurog-durog, katulad ng kanyang puso sa sandaling iyon. Napasubsob siya, sinabunutan ang sariling buhok at sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Eksakto sa sandaling iyon, ang luma niyang cellphone na ginagamit niya sa pamamasada bilang grab rider ay tumunog. Iyon ay si Kiana. Ang malambing niyang boses sa kabilang linya ay tila nag-aalala. Ryan, okay ka lang ba? Nabalitaan ko na mayroong hindi magandang nangyari. Si Ryan, sa rurok ng kanyang pagkalito, ay wala ng panahong mag-isip. Tulad ng isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida, siya ay umungol. Kitain mo ako sa labas. Hinawakan ng mahigpit ni Kiana ang kanyang telepono. Ang sulok ng kanyang mga labi ay bumuo ng isang ngiti ng tagumpay. Kinain na ang pain. Sa isang maingay na paresan sa gilid ng kalsada, sa gitna ng mataong kapaligiran na puno ng amoy ng pawis, usok ng tambutso, San Miguel beer, at mantika ng pagkain, nakaupo na si Ryan matapos lumagok ng ilang bote ng alak. Nakaupo siya doon na mukhang kaawa-awa, magulo ang buhok, at ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Bigla, ang lahat ng ingay ay tila humupa. Ilang kalalakihan sa kabilang mesa ang tumigil sa pag-inom. Ang kanilang mga mata ay napako sa direksyon ng pasukan. Pumasok si Kiana Villafuerte na tila isang diyosa na naligaw sa mundo ng mga mortal. Suot niya ay isang burgundy silk spaghetti strap dress na perpektong bumabalot sa kanyang hugis orasan na katawan na hinahangaan ng marami. Ang kanyang kutis porselana ay nagniningning sa ilalim ng madilaw at andap-andap na ilaw ng paresan. Ang kanyang kulay kapeng buhok na may malambot na waves ay nakalugay sa kanyang nakabukas na balikat na mapang-akit. Ang kanyang mukha ay inayusan ng manipis at diway na makeup. Binigyang diin lamang ito ng dark red lipstick na puno ng kapangyarihan. Sa kanyang lieg ay nakapulupot ang isang manipis na kwintas na diamante na kumikislap, at sa kanyang kamay ay may bitbit na klasikong Chanel bag. Ang amoy ng eleganting pabango na Jo Malone ay nangibabaw mula sa kanyang katawan. Isang amoy na kontras ngunit mapanghalina sa gitna ng simpleng pampublikong lugar na ito. Dire-diretsong naglakad si Kiana, patungo sa mesa ni Ryan at sanay na ipinatong ang kanyang mamahaling bag sa maruming plastik na mesa. Ang kanyang malinaw na boses ay tila isang notang wala sa tono sa lugar na iyon. Sorry, na-late ako. Umupo siya at umorder ng mas maraming pagkain at beer nang may katatasan ng hindi nagtatanong ng anuman tungkol sa kung ano ang nangyari. Ang katahimikan ni Kiana na puno ng otoridad ay lalo lamang nagpaalab sa galit ni Ryan.
Hinampas niya ang mesa, nagmura, at ikinuwento ang tungkol sa video sa boses na pautal-utal dahil sa paghikbi. Si Kiana ay nakinig lamang ng tahimik, ang kanyang magagandang mata ay nagpapalabas ng palsipikadong simpatya. Matapos maibuhos ni Ryan ang halos lahat ng laman ng kanyang dibdib, saka pa lamang siya dahan-dahang nagsalita. Ang kanyang boses ay tila nag-aalinlangan. Ayaw ko sanang sabihin ito, pero narinig ko ang kwentong ito mula sa mga kaibigan ko. Tumingala si Ryan, ang kanyang mapupulang mata ay matalim na tumitig kay Kiana. Iniwasan ni Kiana ang kanyang tingin, lumingon sa iba, nagkukunwaring nailang. Ang babaeng yon, si Elena, sa totoo lang hindi siya nagtatrabaho bilang ordinaryong waitress, Ryan. Ang kaibigan ko ay lumabas noon at hindi sinasadyang nakita siya sa isang serbisyo. Iba. Ang video na iyon ay maaaring nirecord ng isa sa mga customer niya. Ang bawat salita mula kay Kiana, na sinuportahan ng kanyang estado sa lipunan at hitsura, ay tila hagupit ng maso na dumurog sa natitirang tiwala ni Ryan. Iniyuko niya ang kanyang mukha sa mesa, umiyak na parang batang paslit. Dahan-dahang iniusog ni Kiana ang kanyang upuan palapit. Ang kanyang balingkinitang kamay na may perpektong manicure ay ipinatong sa balikat ni Ryan, tinapik-tapik ito ng mahina. Ang init ng kanyang kamay at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay kumalat. Isang matamis na tukso sa sandaling pinakamatindi ang pait. Huwag ka nang magkaganito. Ang mga taong ganoon ay hindi karapat-dapat para sayo, bulong ni Kiana sa kanyang tainga. Ang kanyang kamay ay nagsimulang bumaba sa likod ni Ryan, hinihimas ito ng malambot. Sa kalagayang lasing at sugatan ang puso, wala nang lakas si Ryan upang tumanggi. Iniangat niya ang kanyang ulo, tumitig kay Kiana, ang mukhang kasing ganda ng artista at katawang sensual na nag-aanyaya mismo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang matinong pag-iisip ay tuluyan ng nilupig ng alak at galit. Siya ay lumubog na ng malalim sa bitag na sutla na inihanda ng napaka-perpekto. Gabing iyon sa Kalakhang, Maynila, taong 2025. Isang taxi ang biglang huminto sa harap ng emergency room, GC, ng isang pampublikong ospital. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang lalaking nakasuot ng face mask at sombrero na tumatakip sa malaking bahagi ng kanyang mukha ang nagmamadaling humila palabas sa isang dalagang nakayukayok at nanghihina mula sa likurang upuan. Halos ibato na niya ang dalaga sa stretcher, nakakatulak lang ng mga nurse habang bumubulong ng ilang salitang hindi malinaw. Lasing, natumba sa kalsada. Parang awa niya na, iligtas niyo siya. Pagkatapos noon, mabilis siyang nag-abot ng ilang 1,000 piso sa kamay ng isang nurse. Tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi, bago pa may makapagtanong ng higit pa. Itinulak si Elena sa loob ng emergency room na nasa critical na kondisyon. Ang liwanag ng fluorescent na puti at malamig ay direktang tumama sa kanyang magandang mukha na ngayon ay namumutla at tila wala ni isang patak ng dugo. Ang mahaba at itim niyang buhok ay basang-basa ng pawis at suka na malagkit at nakakaawa. Ang masangsang na amoy ng alak na lumalabas mula sa kanyang katawan ay dinaig ang amoy ng antiseptic na khas sa ospital. Pasenteng babae, edad humigit kumulang 22 anyos, cardiac arrest sa labas ng ospital, walang pulso. Ang boses ng head doctor na nakaduty ay bumasag sa tensyonadong kapaligiran. Ang buong medical team ay agad kumuha ng posisyon. Isang nurse ang nagkabit ng mga electrode sa dibdib ni Elena. Ang monitor ay nagpakita ng isang tuwid na linya na walang buhay. Simula ng chest compression, ihanda ang intubation. Ang dibdib ng dalaga ay tumataas baba ng walang pag-asa kasabay ng bawat diin mula sa doktor. Mabilis na ipinasok ng isa pang nurse ang hose ng ventilator sa kanyang lalamunan, pinapahanginan ang bag valve mask upang tulungan ang kanyang paghinga. Adrenaline, 1 dose. Ang iniksyon ay direktang tumembo sa kanyang ugat. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa monitor, naghihintay ng himala ng isang senyales ng buhay gaano man kaliit. Walang saysay. Ang linya ay nanatiling patag at malamig. Ihanda ang defibrillator, 200 joules. Clear. Ang katawan ni Elena ay napalundag at nangisay matapos ang unang kuryente. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga. Ang tuwid na linya sa monitor ay sandaling nanginig, bumuo ng mahihinang alon na hindi regular. Pagkatapos ay muling tumahimik. Itaas sa 300. Pangalawang shock. Clear.
Muling napalundag ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang monitor ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kuryente, mga gamot, ang pawis ay tumatagaktak sa noo ng doktor. Tinitigan niya ang dalagang nakahiga sa kama. Ang mukha nito ay nagpapahiwatig pa rin ng kawalang malay ng isang estudyante, tapos ay lumipat ang tingin sa monitor na walang puso. Matapos ang halos 1 oras na pakikipagbuno sa kawalan ng pag-asa, ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Garalgal ang kanyang boses. Stop resuscitation. Oras ng pagkamatay, 11:45 ng gabi. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa silid. Ang tunog ng mga makina na pinatay ay nag-iwan lamang ng mga buntong hininga ng pagod mula sa mga taong kakatapos lang matalo sa laban kay kamatayan. Hindi nila siya nailigtas. Nang inspeksyonin ang mga gamit sa loob ng maliit na backpack na dala niya, nakita lang nila ang isang school sa pangalang Elena Reyes at isang national Walang ni isang number ng pamilya, walang ibang impormasyon para makontak. 2 oras ang lumipas, dumating ang mga pulis mula sa lokal na presinto alinsunod sa protokol ng ospital para sa mga kaso ng pagkamatay na walang kaanak at may indikasyon na hindi natural. Malinaw ang testimonya ng EEC team. Ang biktima ay dinala ng isang hindi kilalang lalaking nakamaskara na wala ng pulso at hindi na humihinga. Ang paunang sanhi ng kamatayan ay natukoy bilang acute alcohol poisoning na nagdulot ng respiratory failure at cardiovascular collapse. Ang tihis ng ospital ay nagtagumpay lamang na makakuha ng malabong imahe ng misteryosong lalaki. Sinadya niyang pumili ng madilim na anggulo at kumilos ng napakabilis. Ang tanging pahiwatig tungkol sa taong nagdala kay Elena doon ay naglaho na, nilamon ng malawak na gabi ng Maynila. Hindi pa sumisikat ang araw ng isang puting ambulansya ang bumasag sa katahimikan ng isang baryo sa San Antonio, Quezon Province. Ang ilaw na asul at pula ng wangwang na kumukurap ay tila nakakatakot at kakatwa sa gitna ng makikitid na daang lupa na napapaligiran ng malalawak na nyugan at palayan na basa pa ng hamog. Huminto ang ambulansya sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento na ang pintura ay kumupas at natuklap na. Iyon ang bahay ni Elena. Ang pintong kahoy ay bumukas. Si Mang Tirso at Aling Nena, ang mga magulang ni Elena, ay nagmamadaling lumabas. Ang kanilang mga mukhang pinatigas ng hirap ng buhay ay nagpapakita ng matinding pagkabalisa matapos makatanggap ng tawag na may dalang masamang balita kaninang hating gabi. Nang makita ang ambulansya at 2 pulis na kasama nito, ang kutob ni Aling Nena ay hindi na maganda. Siya ay nalula, ang mga kamay at paa ay nanginig. Ang anak ko, nasaan ang Elena ko? Anong nangyari sa kanya, sir? Tanong ni Mang Tirso sa boses na nanginginig. Ang batang pulis ay tumingin ng may awa sa 2 matandang nasa kanyang harapan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang isang katotohanan na napakalupit. Tumabi lang siya ng kaunti upang ipakita ang likurang pinto ng ambulansya na binubuksan na. Sinimulan ng mga barangay health worker na hilahin palabas ang malamig na stretcher. Sa ibabaw nito ay may isang katawan na natatakpan ng puting kumot. Nakita lang ni Aling Nena ang mahaba at itim na buhok ng kanyang anak na basang-basa at nakalugay mula sa ilalim ng tela. Isang tili ang napigil sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Si Mang Tirso ay sumigaw ng napakasakit, humagulgol at niyakap ang stretcher. Tila nais niyang painitin ang katawan ng kanyang anak na naninigas na. Elena, anak! Bakit mo iniwan ang tatay at nanay ng ganito? Ang kanyang pagtangis na nakakasugat ng puso ay yumanig sa tahimik na sulok ng baryo. Ang mga kapitbahay na nakarinig sa kaguluhan ay nagtakbuhan palapit, lahat ay nagulat at nagluksa. Matapos buhatin si Aling Nena papasok sa bahay, saka pa lang nasimula ng pulis ang kanyang tungkulin. Pinapasok niya si Mang Tirso at sinubukang pakalmahin. Mula sa kwentong putol-putol dahil sa paghikbi, ang larawan ni Elena ay nabuo ng malinaw. Sa mata ng kanyang mga magulang, si Elena ay isang masunuring anak, mapagmahal, at ang pinakamalaking karangalan ng pamilya. Siya ang pinakamatalino sa magkakapatid. Mula pagkabata, mulat sa kondisyon ng pamilya, lagi siyang nagsisikap mag-aral ng mabuti na may pangarap na makakuha ng magandang trabaho pagka-graduate upang matulungan ang mga magulang at mapag-aral ang mga kapatid.
Mahal na mahal niya kami, sir. Bihira siyang umuwi pero tuwing uwi siya, lagi siyang nag-aabot ng ilang daang piso. Sabi niya galing iyon sa part-time niya sa coffee shop para hawak ni nanay at tatay. Nagbilin din siya na huwag na kaming magpapainit at magpapaulan sa bukid. Hintayin lang daw siyang makagraduate at magtrabaho. Siya na daw ang bahala sa amin. Hikbi ni Mang Tirso. Alam po ba ninyo kung saan siya nagpa-part-time? Bukod sa coffee shop, may iba pa ba? Tanong ng pulis ng mahinahon. Umiling ng madiin si Mang Tirso. Wala po, sir. Ang sabi lang niya nagtatrabaho siya sa cave. Takot siyang mag-alala kami kaya hindi siya nagkukwento masyado tungkol sa buhay niya sa Maynila. Pero may boyfriend na siya. Ang pangalan ay Ryan Bautista. Sabi niya mabait daw ang batang iyon at masipag. Nangako pa nga siyang dadalhin ang batang iyon dito sa Pasko para magpakilala. Bakit ngayon wala siya dito, sir? Ang tanong ni Mang Tirso ay tila labahan na humiwa sa puso ng pulis. Naisipan na lamang niyang ibahin ang usapan, nagtanong tungkol sa mga kaibigan o ibang relasyon ni Elena na maaaring alam ng pamilya. Ngunit wala silang alam. Ang buhay ni Elena sa magulong lungsod ay isang mundong banyaga para sa kanila. Ang alam lang nila, ang anak nila ay lumalaban araw-araw upang makaahon sa kahirapan para sa kinabukasan. Ngunit hindi nila inasahan na ang kinabukasang iyon ay ninakaw na ng ganoon kalupit. Nang matapos ang proseso ng pag-turnover ng bangkay, ang puting kumot ay tuluyan ng inalis. Si Aling Nena nakakagising lang ay nakita ang mukha ng kanyang anak na namumutla at may nangingitim na labi, muling tumili sa sakit at hinimatay ulit. Si Mang Tirso ay nanahimik. Ang kanyang kamay na may kalyo at nanginginig ay humaplos upang ipikit ang mga mata ng anak. Ang luha ng isang ama na buong buhay nagtrabaho ng marangal ay pumatak sa malamig na mukha ng kanyang bunso. Ang luksa na ito ay masyadong malaki, lagpas sa hangganan ng katatagan ng dalawang kaawa-awang magulang. Tanghaling tapat. Ang matinding sikat ng araw sa Maynila ay tumembos sa siwang ng bintana ng isang luxury hotel room sa Makati, tinatamaan ang mga alikabok sa sahig na kahoy. Nagising si Ryan na may sakit ng ulo na napakatindi. Ang pinaghalong amoy ng mamahaling wine, matapang na pabango ng babae, at pawis mula sa isang gabing puno ng pagnanasa na nakakadiri ay sumundot sa kanyang ilong. Siya ay hubad. Sa tabi niya, walang saplot kahit ano, nakahiga si Kiana. Ang balat nitong kasing puti ng porselana ay litaw na litaw sa ibabaw ng kulay abong bedsheet. Ang buhok nitong kulay kape na may waves ay nakalugay sa unan. Ilang hibla ay dumadapo sa kanyang dibdib. Kahit sa kanyang pagtulog, nagliliwanag ang kanyang kagandahan na mapagmataas, isang gayuma na nakamamatay. Ang alaala ng nakaraang gabi ay muling sumalakay. Hindi tulad ng isang pelikulang buo, kundi tulad ng mga basag na bubog na humihiwa sa kanyang isipan. Flashback. Naalala niyang umalis siya sa paresa ng pasuray-suray. Si Kiana, kahit medyo nakainom na rin, ay tila mas may wisyo kaysa sa kanya. Inalalayan siya nito. Ang malambot nitong katawan ay dumikit ng mahigpit, isang haplos na sinadya at puno ng init. Hayaan mong ihatid kita pa uwi, bulong nito, ang hininga ay amoy matamis na alak. Tumango si Ryan nang hindi namamalayan. Sa loob ng taxi, ang masikip na espasyo ay nagpasikip lalo sa lahat. Hindi masyadong nagsalita si Kiana. Isinandal lang niya ang kanyang ulo ng malambot sa balikat ni Ryan. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw, gumapang ng dahan-dahan sa hita ni Ryan. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang loob. Sa kalagayang lasing at sarurok ng galit dahil sa pakiramdam na niloko, wala na siyang lakas tumanggi. Ang apoy ng pagnanasa na matagal nang nakapendam dahil sa sakit, ngayon ay sinindihan ni Kiana at naglagablab. Humarap siya at sinakmal ang mapupulang labi ni Kiana tulad ng isang hayop. Iyon ay hindi halik ng pag-ibig, kundi paglalabas ng puot at kawalan ng pag-asa. Gusto niyang gamitin si Kiana upang burahin ang anino ni Elena sa kanyang isip, upang parusahan si Elena dahil sa panloloko nito. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa hotel. Malabo ang lahat. Ang natatandaan lang niya ay nang bumukas ang pinto ng kwarto at sumara ng malakas sa likod nila. Ang ilaw ay madilim. Hinubad ni Kiana ang kanyang silk dress, hinayaan itong dumula sa sahig tulad ng balat ng ahas.
Ang katawan niyang perpekto ay tumambad sa mata ni Ryan. Isang obra maestra. Lumapit ito, ang mga daliri ay gumapang sa dibdib ni Ryan, binubuksan ang mga buttons ng kanyang polo isa-isa. Ngabing gabi, akin ka. Ang boses nito ay pao sa pagnanasa. At pagkatapos, nagpang-abot sila sa isang gabing puno ng kabaliwan at init. Sa ibabaw ng banyagang kama na iyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at sakit sa katawan ni Kiana. Pinahirapan niya ito at kasabay nito ay pinahirapan din ang sarili. Gusto niyang kalimutan si Elena, kalimutan ang lahat. Si Kiana, gamit ang karanasan ng isang veterana sa pag-ibig, ay tinugunan ang bawat pangangailangan niya at ginabayan pa siya sa pakikipagtalik na mas mabangis. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at libog, tuluyan na niyang nawala ang katinuan, naging ibang tao. Isang demonyo na ang kilala lang ay instinct. Balik sa kasalukuyan. Napaupo si Ryan, ang pandidiri ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ano ang nagawa niya? Tinitigan niya si Kiana, tapos tinitigan ang sarili. Ang pakiramdam ng pagkakasala at dumi ay bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang pantalon sa sahig, isinuot ng hirap na hirap. Kailangan niyang umalis dito ngayon din. Hinanap niya ang kanyang cellphone na basag na at wala ng silbi. Naalala niya ang kanyang lumang cellphone pang trabaho. Binuksan niya ito. 17 missed calls. Lahat galing sa iisang numero. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang isipan. Nanginginig ang kamay, pinindot niya ang callback. Ang nasa kabilang linya ay sumagot halos agad-agad. Boses ng isang lalaking may edad, pagod at paos dahil sa pag-iyak. Hello, sino to? Pasensya na, pwede bang malaman kung sino to? Nakita kong tumatawag ang numerong ito ng paulit-ulit. Nautal si Ryan. Ako po ito. Si Ryan. Kaibigan ni Elena. Kayo po ba ang tatay niya? Parang piniga ang puso ni Ryan. Opo, tay. Si Elena. Nasa bahay po ba si Elena? Bakit hindi ko po siya makontak? May katahimikan sa kabilang linya. Tanging hikbi na pinipigil ang naririnig. Pagkatapos, ang boses ng ama ay nabasag. Anak! Si Elena! Wala na siya, nak. Ang bangkay niya, kakahatid lang kaninang umaga. Patay na siya. Nagring ang tenga ni Ryan. Hindi na niya marinig ang iba pa. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay, nahulog sa makapal na carpet ng walang tunog. Gumuho ang mundo niya. Patay na si Elena. Hindi maaari. Kahapon lang ang video na iyon. Sa wakas ay naintindihan niya. Ang video ay totoo. Pero hindi tulad ng inakala niya. Si Elena ay pinahamak at siya, sa kanyang bulag na selos, ay nakipagtalik sa ibang babae mismo sa gabing nalagutan ng hininga ang babaeng mahal niya. Sumigaw siya gamit ang boses na hindi na parang sa tao. Ang dalawang kamay niya ay sumabunot sa sariling ulo bago siya napasubsob sa sahig. Ang sigaw niya ay gumising kay Kiana. Bumangon ito. Ang kumot na sutla ay dumulas, ipinapakita ang kalahati ng kanyang dibdib. Tinitigan niya si Ryan na nangingisay sa sahig. Ang mukha niya ay inaantok pa. Anong problema, babe? Tumingala si Ryan. Ang mga mata niya ay mapula sa dugo. Tumitig kay Kiana na parang gusto itong lunukin ng buhay. Si Elena. Patay na si Elena. Ang ekspresyon sa mukha ni Kiana ay nagbago ng mabilis. Ang gulat na totoo ay rumehistro sa kanyang magandang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi na pagpapanggap. Hindi niya inakalang aabot sa ganito ang lahat. Nautal siya. Patay? Paanong nangyari? Ang utos ko lang sa mga kaibigan ko painumin siya ng alak. Anong sabi mo? Sumugod si Ryan, hinawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Kiana. Ikaw ang may gawa. Ikaw ang pumatay sa kanya. Umiyak si Kiana ng humahagulgol. Hindi ko sinasadya. Sumpaman! Hindi ko sinasadyang patayin siya. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon, layuin siya sa'yo. Mahal kita, Ryan. Totoong mahal kita. Niyakap niya si Ryan ng mahigpit. Ang hubad niyang katawan ay dumikit sa katawan ni Ryan. Makinig ka sa akin. Nangyari na ang lahat.
Kahit anong gawin mo ngayon, wala nang magbabago. Pero habang kasama mo ako, mapapasayo ang lahat. Ang daddy ko ang bahala sa lahat. Walang makakaalam. Magsisimula tayo ng bagong buhay, mayaman. Masaya. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng hindi kayang ibigay ni Elena. Nanigas si Ryan. Tinitigan niya si Kiana, isang Diyosang hubad na umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang yakap. Ang pangako nito ay tila laso na matamis. Sa isang banda ay ang kamatayan ni Elena, ang mapait na katotohanan at kulungan. Sa kabila naman ay si Kiana, pera, kapangyarihan at kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap. Nakagawa na siya ng malaking pagkakamali. At ngayon, para pagtakpan ang pagkakamaling iyon, gagawa siya ng isa pang pagkakamali na 1,000 beses na mas masahol. Dahan-dahan niyang niluwagan ang kanyang hawak at gumanti ng yakap kay Kiana. Nakapili na siya. Pinili niya ang daan ng demonyo. Ang pakiusap ni Namang Tirso at Aling Nena na may kasamang agos ng luha sa mga matatandang mukha na puno ng guhit ng paghihirap ay opisyal na nagpaikot sa gulong ng investigasyon. Ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, at Manila Police District, D, ay kumilos na. Nagsimula ang lahat sa pinakamaliit na pahiwatig. Ang bed space ni Elena ay hinalughog. Ang history ng mga text at tawag mula sa luma niyang cellphone ay na-recover. Ang unang katotohanan ay lumabas, hindi nagtatrabaho si Elena sa cave. Ang huling mensahe na ipinadala niya kay Ryan noong hapong iyon ay nagsasabing kailangan niyang pumasok sa night shift sa isang family gigi sa Quezon Avenue. Agad na nagpadala ng team sa nasabing lugar. Nang salakayin ng mga pulis, ang kapaligiran sa Gihis Bar ay maingay pa rin. Ngunit ang manager, ang taong may pinakamalaking responsibilidad, ay naglaho na parang bula. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Ang kahina-hinalang pagkawala na ito ay lalo lamang nagpatibay sa hinala. Ang mga empleyado, matapos ang ilang sandaling pagtanggi dahil sa takot madamay, ay umamin din sa ilalim ng presyon ng mga investigador. Kinumpirma nila na nagtatrabaho nga doon si Elena ng walang kontrata. Gabing iyon, personal siyang inutusan ng manager na pagsilbihan ang isang grupo ng mga big-time na panauhin sa room 208, mga anak mayaman na may mga sports car. Ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay lumabas ng hingi ng pulis ang key footage ng East Bar. Ang tahimik na recording ay nagkwento ng buong trahedya. Eksaktong -8:13 ng gabi, pumasok si Elena na may dalang tray ng inumin sa room 208. Halos 2 oras ang lumipas, -1:00:25 na-record ng kamera sa pasilyo ang manager na tumatakbong natataranta. At pagkatapos ay pasuray-suray na binuhat si Elena na noon ay parang manika na lang na walang lakas palabas. Ang mukha ni Kiana Villafuerte at ng lahat ng kanyang mga kaibigan ay na-record din ng malinaw habang sila ay santay na lumabas ng kwarto, nagtatawanan at nagbabayad ng bill gamit ang prestihiyosong black card. Ang pagkakakilanlan ng grupo ng mga salarin ay natukoy na. Ang subpuena ay ipinadala agad ng gabing iyon. Ang mga kaibigan ni Kiana, na sanay lang sa sarap ng buhay at hindi kailanman inisip na magkakaroon sila ng kaso sa batas, ay mabilis na natunton at dinala sa presinto. Tanging ang utak ng krimen, si Kiana Villafuerte, ang nanatiling nagtatago kasama si Ryan sa isang mansyon sa Forbes Park, Makati. Ang matibay na bakal na gate ng marangyang tahanan ay mahigpit na nakasara. Sa labas, ilang sasakyan ng pulis ang nakapalibot. Sa loob, natatarantang tumatawag si Kiana sa kanyang daddy, umiiyak at nagmamakaawa. Si Ryan ay nakaupo at nakabaluktot sa sofa. Ang mukha niya ay kasing putla ng bangkay, nanginginig ang buong katawan. Naririnig niya ang megaphone ng pulis mula sa labas na hinihiling silang sumuko. Ang bawat salita ay tila hampas ng maso sa kanyang konsensya na nabubulok na. Huwag kang mag-alala, princess. Nagpadala na si daddy ng abogado dyan. Dyan lang kayo sa loob, huwag lalabas, huwag magsasalita ng kahit ano. Ang boses ng makapangyarihang ama ni Kiana ay naririnig sa telepono, sinusubukang pakalmahin ang anak. Ilang minuto ang lumipas, isang mamahaling Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng gate. Isang matandang abogado na naka-Amerikana ang bumaba at sinubukang makipagnegosasyon sa team leader ng pulis. Ngunit, mali siya ng tantiya.
Sa harap ng isang kaso ng pagpatay na gumimbal sa bayan at may ebidensyang hindi maikakaila, ang lahat ng kapangyarihan at pera ay naging walang halaga. Ang commander, isang veteranong opisyal na kilala sa pagiging tapat, ay mariing tumanggi sa anumang uri ng pakikiusap. Itinaas niya ang warrant of arrest at search warrant na pirmado ng korte. Ginagawa lang namin ang tungkulin namin. Kung hindi kayo makikipagtulungan, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Brock! Ang bakal na gate ay winasak. Pumasok ang SWAT team. Natagpuan nila sina Kiana at Ryan na nagtatago sa kwarto. Nagsisisigaw si Kiana, pilit pa ring naniniwala na maililigtas siya ng kanyang ama. Samantala, si Ryan, nang makita ang mga unipormadong pulis, ay tuluyan ng bumigay ang mentalidad. Lumuhod siya, tinakpan ang ulo gamit ang dalawang kamay, at hindi makatingin sa kahit sino. Pareho silang pinusasan at inilabas sa harap ng mga usiserong kapitbahay. Ang karangyaan at kapangyarihan ay hindi naging sapat upang pagtakpan ang krimen. Sa presinto, sa harap ng mga batikang investigador, ang mga kaibigan ni Kiana ay umamin sa lahat. Nag-unahan silang ituro si Kiana bilang pasimuno ng lahat. Mula sa pagpaplano hanggang sa pamimilit kay Elena na uminom ng alak at pag-record ng video. Ang takot sa kulungan ay nagbura sa anumang tinatawag na pagkakaibigan sa hanay ng mga alta sosyedad. Dinala si Kiana sa interrogation room. Sa umpisa, pinanatili pa niya ang kanyang mapagmataas na ugali at naghahamon, nagmamatigas na manahimik. Ngunit nang isa-isang ilatag ng mga investigador ang matitibay na ebidensya sa mesa, footage, testimonya ng mga kaibigan, at ang pinakanakakatakot sa lahat, ang autopsy report tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Elena. Nagsimulang gumuho ang paninindigan ni Kiana. Ang pader ng kayabangan na itinayo ng pera at kapangyarihan ng pamilya ay nagkabitak-bitak. Tinitigan ng senior investigator si Kiana ng diretsyo sa mata. Malalim ang kanyang boses ngunit puno ng diin. Ang ginawa mo ay kumitil sa buhay ng isang inosenteng babae at sumira sa isang pamilya. Ang yaman ng tatay mo ay kayang bumili ng maraming bagay, pero hindi nito mabibili ang katarungan, lalo na ang buhay ng tao. Ang tapat na pag-amin ang tanging paraan para makakuha ka ng kaunting awa ng korte. Tulad ng huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso, ang mga salitang iyon ay nagpadurog sa buong depensa ni Kiana. Iniyuko niya ang kanyang mukha sa mesa. Ang kanyang payat na balikat sa loob ng maluwag na detainee t-shirt ay nanginig ng matindi. Ang iyak niya ay hindi na iyak ng isang prinsesang naapi, kundi ang pagkawasak ng isang taong nasukol na. Sa pamamagitan ng hikbi at luha ng pagsisisi na huli na, ang buong katotohanan ng karumaldumal ay nagsimulang lumabas tulad ng baha. Ang pag-amin ni Kiana ay hindi lang pag-amin ng kasalanan, kundi isang baluktot na talambuhay ng isang kaluluwang pinalaki sa luho, ngunit bulok ang kalooban. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya, isang imperyo ng negosyo kung saan ang ama niya ang hari. Mula pagkabata, namuhay si Kiana sa mundong ang lahat ay nasusukat sa pera. Ang pagmamahal ng mga magulang ay ipinararamdam sa pamamagitan ng unlimited credit cards, regalong kotsing milyon ang halaga, at mga rest house na nakapangalan sa kanya. Ibinigay nila ang lahat maliban sa isang bagay na pinakamahalaga, oras at pagdidisiplina. Ang ama niya ay laging nasa board meetings at business deals. Ang ina naman niya ay laging nasa mga sosyal na party at shopping trip sa Paris at Milan. Lumaki si Kiana na parang prinsesa sa isang palasyong magara ngunit malamig. Napapaligiran ng mga katulong na ang alam lang ay sumunod at yumuko, at grupo ng mga kaibigang kasingyabang niya. Para kay Kiana, walang konseptong iimposible, ang meron lang ay ayaw pa o kulang pa sa bayad. Tapos dumating si Ryan, parang nilalang mula sa ibang planeta. Sa mundo ni Kiana, ang mga lalaki ay umaaligid sa kanya dahil sa dalawang bagay, pera at ganda. Sinasamba siya ng mga ito, pero sa mata niya, sila ay mga boring na palamuti lang. Iba si Ryan. Tinanggihan siya nito, hindi para magpakipot, kundi isang pagtangging totoo. May taglay itong masculine charm na malakas. Ang dating ng isang taong nagtatrabaho ng marangal, hindi resulta ng mamahaling gift. At ang pinakamahalaga, may sarili itong mundo, sariling pag-ibig na hindi niya mapasok. Ang pagtangging iyon, para sa isang tulad ni Kiana, ay hindi kabiguan kundi isang hamon. Tinamaan nito ng diretsyo ang kanyang ego na pinalaki sa laya o hanggang sa puntong hindi na malusog.
Si Ryan ay hindi lalaking mamahalin niya. Siya ay isang tropeyo na kailangang mapanalunan, isang limited edition na kailangang idagdag sa koleksyon. Ang bulag na selos ni Kiana ay sumabog nang makita niya ang Facebook ni Ryan at makita ang mga masayang litrato kasama si Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit si Elena pa, isang probinsyanang simple at mukhang ordinaryo na nagtatrabaho bilang serbidora sa murang ETH. Bakit tinanggihan ni Ryan ang isang Diyosang tulad niya para sa isang Cinderella na tulad nito? Ang galit ay naging obsesyon. Nagdesisyon si Kiana na dapat turuan ng leksyon ang babaeng iyon at bawiin ang dapat na sa kanya. Ang plano ay binuo ng detalyado at malupit. Walang pag-aalinlangang umupa si Kiana ng private investigator. Sa loob ng isang linggo, lahat ng impormasyon tungkol kay Elena ay nasa mesa na niya. Mula sa address ng bedspace sa Sampaloc, schedule sa eskwela, hanggang sa trabahong walang kontrata at mga gawain araw-araw. Habang mas nakikilala niya ang pagiging inosente, simple, at pagsisikap ni Elena, lalo niya itong kinasusuklaman. Itinuring niya ang lahat ng iyon bilang kaplastikan na nakakadiri. Noong gabing iyon, si Kiana at ang mga kaibigan niya ay pumunta sa ihi, hindi para magsaya. Iyon ay isang hunting trip. Sinadya niyang piliin ang mga alak na pinakamatapang at pinakamahal. Espesipiko niyang hiningi si Elena para magsilbi at ang manager nang makita ang hanay ng mga sports car sa labas ay hindi nangahas tumanggi. Nangyari ang lahat ayon sa script. Ginamit ni Kiana ang kanyang kapangyarihan para pilitin ang manager na magbulag-bulagan habang pinipilit si Elena na umupo at uminom kasama nila. Ang layunin ay hindi patayin si Elena. Ang layunin ay ipahiya siya ng sagad-sagaran. Ang video na ni-record ay ang kanyang alas. Gusto niyang ipadala ito kay Ryan para makita nito ang itunay na anyo ng babaeng minamahal nito. Naniniwala siyang walang lalaking tatanggap sa ganoong klaseng girlfriend. At sa oras na iyon, kusa nang lalapit si Ryan sa kanya. Malamig na ikinuwento ni Kiana, gusto ko lang siyang mapahiya, maghirap. Gusto kong mandiri si Ryan sa kanya. Hindi ko inakalang ganun siya kahina. Ang pag-amin niya ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa ginawa, kundi pagkadismaya dahil sumablay ang plano. Ang paglilitis ay ginanap ng bukas sa publiko na umagaw sa atensyon ng buong Maynila. Sa witness stand, si Kiana Villafuerte ay hindi na nagpapakita ng angas ng isang anak ng bilyonaryo. Ang maganda niyang mukha ay payat at lubog na ang mata. Batay sa mga ebidensyang hindi mapapasubalian, hinatulan ng korte si Kiana Villafuerte ng 18 taong pagkakakulong, reclusion temporal, para sa kasong homicide sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang kanyang mga kaibigan, bilang mga accomplice na tumulong ng aktibo, ay nakatanggap ng hatol na 5 hanggang 8 taon. Ang manager ng EVs, matapos ang ilang panahong pagtatago, ay nahuli rin at hinatulan ng 2 taon para sa negligence. Tungkol naman kay Ryan Bautista, hindi siya kinasuhan bilang kasabwat sa pagpatay kay Elena, ngunit hinatulan ng 1 taong probation dahil sa obstruction of justice, si 1,829 sa pagtatago ng salarin. Ngunit para sa kanya, ang parusang iyon ay masyadong magaan. Ang parusa ng konsensya, ang paghihirap ng kalooban dahil sa pagkamatay ng babaeng tapat na nagmahal sa kanya, at ang pagkasuklam sa sarili dahil sa kanyang kaduwagan at pagtataksil. Iyan ang bilangguang hindi nakikita na magkukulong sa kanya habang buhay. Salamat sa pagsusubaybay sa kwentong ito hanggang sa huli. Ang kaso ay sarado na, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatiling buhay. Ito ay isang matinding babala tungkol sa kakilakilabot na bunga ng bulag na selos, ng pagpapalaki sa layaw, at kakulangan ng moral na pundasyon sa pamilya. Ang pera at kapangyarihan ay maaaring bumulag sa mundo ng sandali, ngunit hinding-hindi nito mabibili ang katarungan o matatakpan ang kasamaan. Ang bawat maling pili, lalo na ang kaduwagan at pagtatapos,